Yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong Monday morning at grabe po ang nangyayari sa ating market ngayon. Kung nakatingin kayo sa inyong kahit sa CoinGecko lang mga idol grabe no, lalo na sa crypto bubble siguro. So disclaimer muna mga lord. So check natin ang ating market. So ito ang ating day sa ating crypto bubble. So nauna ang IOTA, Algo, XDC. So yung mga mga loads, mga kung pansin nyo, ito yung mga ISO compliance na coins, mga idol, no? XLM, HBAR, Algo, XDC, XRP, IOTA, no? Quant, ayan yung mga ISO, mga loads, no? So nag-start na ata mga idol, no? So hintayin natin, check natin mamaya mga idol, no? Punta muna tayo sa ating chart up. Grabe, Bitcoin muna tayo. So Bitcoin natin, ako mukhang magwa 120 na to. Kasi nandito tayo ngayon sa 119.7 mga idol. So magwa 120 ba to ngayong araw? Malamang-lamang mga loads. Baka mag-break na to, no? Mag-break niya yung $120,000. Grabe, no? Ang tindi nito mga idol pag nangyari yan. Maraming masaya. So ito na sa ating sa XRP naman, mabibreak ba ang $3? So ayan mabibreak niya ba mga lods? Sa tingin ko mamaya to, kaya bukas, Tuesday. Mga lods, no? So ayan, bago tayo magpunta sa mga news natin, syempre mga idol, alam nyo na, palike muna ng ating video. Good morning muna sa inyo mga idol. At syempre sa mga gusto ng ganitong content, everyday news update sa crypto, lalong-lalo na ngayong mga panahon na to. Dahil nandito tayo sa Crypto Week mga loads, no? Every day meron tayong 2 video para ma-update kayo araw-araw. 'Di ba? So ayan, mag-subscribe na kayo sa ating channel. At syempre mega shoutout mga loads sa mga nag-join sa ating membership sa channel natin, sa mga sumusuporta sa channel natin. Maraming salamat po. Saludo po sa inyong lahat mga loads, no? So ayan, sa mga gusto mag-join, nandyan lang po yan sa tabi ng subscribe. Ayan, so game, update na tayo mga idol. So bago muna tayo mag-crypto, sa mga trending news muna tayo. So nahack kasi si Elmo mga loads Kaya nyo ba si Elmo? Sabi ng inside paper na merong 432,000 na followers. Elmo account hack, no? Yung official account ni Elmo mga loads, no? Si Elmo kasi mga idol, sige, basta kilala nyo na yan. Karakter yan. So maraming nakapollow dyan. Kumbaga nasa million din yung followers niya. Tapos hindi naman siya nagpo-post ng mga ganito. So nahack ngayon si Elmo mga loads at nag-post siya ng mga malulupit na words, no? Sabi dito ni Elmo says all Jews should die, sabi. F Jews. Donald Trump is Netanyahu's puppet because he is in the Epstein files. Jews control the world and need to be exterminated. So ayun, no, ito po, child effer, kill all Jews, sabi dito mga lods, no? Nahack siya mga idol, no? Pero sa follow-up update mga lodi, na-recover na nila si Elmo. Kumalma na. Sabi dito, Elmo X account recovered, post by hacker, deleted na mga lods, no? Pero syempre, ang lupit ng mga pinost, no? Parang hinak mo lang si Elmo para mag-post ng ganyan. Sabihin mo yung mga nararamdaman mo. Sabihin mo yung feelings mo. Nang hack ka, mga idol. Ang lupit niyan. Trending kasi to mga lods, nag-trending tong news na to. So, sinare natin sa inyo. At eto, si Trump. Nilabas niya na ang sama ng loob niya kay Elon, mga lods, no? Sabi niya dito, now, Trump breaks his silence on rift with Musk. Says it all came down to resigning the EV mandate, no? Yung electric vehicle yan, mga loads. Alam niyo naman yan, di ba? When discussing the big beautiful bill, which is ayun yung pinasa ni Trump, no? And its impact on the nation, President Trump opened up about the policy decision. He says, cause his fallout with Elon Musk, stopping the EV mandate, which you know hurts Elon, no? Yung electric vehicle mandate daw, medyo nasaktan daw si Elon doon.
It's too bad, sabi niya. But I told him long before he endorsed me. I said, you'll never be with me because I'm going to stop the mandate. No, ito daw yung electric vehicle na para kasing ano yan mga lods magkakaroon ng batas na kailangan magkaroon ng electric vehicle yung mga tao. Parang ganun, no? Sabi dito, because the mandate says everybody has to have an electric car within a few years. And I said, that's not going to happen because not everybody wants an electric car, sabi ni Trump, no? Sabi niya kay Elon. Sabi daw ni Elon, he said, you know what? As long as I am on the same footing as everybody else. I thought was a great statement, but it turned out not to be so because he was very upset about it. So nagalit daw si Elon doon, mga lods, no? Pero si Elon naman, kung tatanungin mo siya, hindi naman daw ito yung dahilan. Ang dahilan niya raw dito, keme-keme, na tataas daw yung utang ng US. Ganun lang yung parang sinasabi ni Elon mga lods. So dito na, baga nagsalita na si Trump na ito daw yung reason kung ba't sila nagkaroon ng LQ, mga idol, no? So ang daming issue dito, mga lods, no? Pero hindi ko na masyadong in-news tong dito Ito mga lods. Sa susunod na to, mga idol, no? Ang dami ring news dito kaya lang medyo nagkakaroon ako ng restrict pag inaano ko yan. Taragista siya Ito, hindi na ayaw pabalita. Yung video natin nakukutusan. Huwag ka makulit, po. So ito na. Speaking of Elon, Donald Trump, ito, mga idol, tag-trending din to. No, nasa gitna si Trump Front and center, sabi nga nila. Chelsea Lift Club World Cup, Trump steals the show. No, PSG got absolutely cooked 3-0 in New York jersey and Chelsea walk away with the Club World Cup. Cue the fireworks, the trophy lift, and Trump, sabi dito, mga idol, literally on stage like he scored the goals himself, no? So andun kasi si Trump sa gitna Inagaw niya yung eksena He was front and center, cheesing with the squad, handing out medals like he owned the team or something, sabi niya. Then he straight up celebrate with the players during the trophy lift. Looks like we just found out which team he has rooting for. Oh, ayan. Parang naging siya. Dito na ngayon yung team niya, mga Lodi, no? Oh, ayan. Medyo trending to, mga Lods, kaya kailangan nating in-news Ang lupit mga Lods. Oh, ayan, daming tao dyan, no? Mga Lods, no? Grabe. So, ayan na, punta na tayo sa news na nga natin, sa crypto. Mga idol. Tignan muna natin si George kasi punta muna tayo sa mga Bitcoin news. Bitcoin news muna. Liquidation bloodbath, sabi dito 2 hours ago. As Bitcoin smashed through 119 all-time high, mga idol, over 123 million in shorts got wiped out in 24 oras. BTC bears took the hardest hit with 34 million liquidated, followed by 22 million in Ethereum. Di ba? Ubus ang mga nag-short, mga loads, no? Anong tawag dito? Si Robert Kiyosaki daw stocking BTC at this level. So, isipin nyo nasa taas na yung Bitcoin, nasa 117, 18, 19 na. Pero nagbubodega pa rin si Robert Kiyosaki, mga lodi. He's not early, he's not late. He's just waiting for permission. No, ayan mga lods, no? So, dito nga, Bitcoin nga muna yung bantayan natin. Baka bigla mag 120 to No, ayan 119.5. Grabe. Mag-120 na. Si Bitcoin, mga idol, no? Czech National Banks now has stakes in crypto with Coinbase shares acquisition. They now hold over 51,000 shares of Coinbase stock. So, ito yung bangko sa Czech, mga idol. Ito, Hyperliquid reaches a new all-time high of 10.6 billion in open interest. Oh, ayan So, punta na tayo sa punta na tayo sa favorite. United States House Committee prepares crypto regulation for July. Ito na nga yung natin. Tawag dito,
Crypto Week, mga idol, handa na ba kayo sa Crypto Week natin, mga lodi? Okay na ba yung bodega nyo? Handa na bang lumipad yan? Ako nga hindi, hindi pa ako masaya. Hindi ako masaya kasi maliit lang yung bodega natin. Ay. Sana hindi pa ako nag-aano nga ako na sana magkaroon pa ng isang bagsak kaya lang mukhang negative na yun. Hindi ko alam mga lodi kasi medyo andito na tayo mga idol no, palipad na to sa tingin ko. Ito na nga Sabi dito ni Captain Pybik, train has already left the station. So part 20% since the breakout. So ito yung sinasabi niya mga lods. So pwede tayong umangat ng mga 4.8, no? Ito yung mga psychological number diyan simula sa 4 to 5 mga lods, no? Medyo baka may mga mag-take profit na diyan. Kasi kung mabi-break mo yung 3, medyo hindi kasi inaasahan na yun Kumbaga matik na yun, mabi-break yung $3. Pero pag may umabot na mga 4, siguro yung mga ibang mga mga whales na hindi ko alam, mga short term lang yung ano nila, baka sila doon, take profit sila. Pero I'm not sure may ano yan, kasi iniisip nila once na mag $4, pare-parehas ng isip yan mga idol may magte-take profit. So sasabayan nila yon. Syempre kapag nag $4, halimbawa nag $4, no? Ito tayo. Halimbawa, umangat siya ng $4, di ba? Kumbaga, yan pa, umangat ng $4. Alam nila mayroong magte-take profit sa part na to. So, sasabayan nila yan. Tapos, alam nila magkakaroon ng correction. Pag bumaba, doon sila ulit bibili, buy ulit dyan, and then lipad ulit. Tapos, yun na, mga lods. Ganun-ganun lang diskarte niyan. Pag sa mga psychological number, may mga magte-take profit, hintay ng drop ulit, and then buy ulit, mga lods. Ganun lang yan. No, pero syempre yung mga matatalino hindi nila ibebenta lahat yung asset nila. Laging meron niya kasi baka mamaya hindi naman pag nag-drop paglipad tapos nagbenta sila inaasahan nila mag-drop hindi na nag-drop, lumipad na. Pag binenta mo lahat ng asset mo, iwan ka. So iba diyan talagang halos kalahati lang binibenta tapos abang ulit yung ganun. Yeah? So ito yung sinabi niya dito, no? Train has already left the station. So inaasahan nila na magkakaroon ng mga ganyan. Ayun grabe. Saktuhan. Holding from $2 and now cheering up to 2.5. The train is about to leave, mga lods. So ayun talaga lahat ng sinasabi, mga idol, no? Magpa-pump na ngayon. So abangan na lang natin yan. Ako, ayoko pa nga sana sabi ko nga sa inyo, hanggat wala pang bear months, gusto ko bodega lang ako. Kaya lang, wala na tayong magagawa. Wala na tayong magagawa pag lumipad to. No, tanggapin na lang natin basta sa next cycle na lang tayo bumawi ng malupit, mga lods. Sabi dito, the money isn't chasing hype anymore, it's chasing utility. Di ba? XRP, Quant, XLM, HBAR, Algo at XDC all surging together. These aren't pumps, it's infrastructure getting priced in. What if the next bull run is already aligning behind the scene? Ayan Enterprise DLT token search as sign up renewal in the system. So ito na nga yung mga coins natin na nasa ISO, mga lodi. Alam nyo na yan ang tagal na nating sinasabi yan. Baka mamaya pag lumipad yung mga nasa ISO na coins, sabihin nyo, ayun pala yung mga coins na yun, hindi ko alam. Dahil lagi natin binabalita dito yung mga yan. Hindi lang, kumbaga, ang lagi ko lang, medyo may bias lang tayo sa XRP, pero binabanggit ko yung mga yan kasi sila yung mga kasama niyan sa grupo Kumbaga grupo yan, mga lods At 9 PM tonight, the switch over is official. Pedwar ISO. So ito na nga yun, mga lods, no? The Federal Reserve's implementation date is set for July 14, 2025. This means that on Friday, July 11, 2025 at 7 PM, the current Pedwar Fund Service, ito nga yun, yung FAAIM wire format will end. And when the Federal Reserve opens Sunday, July 13, kahapon, 2025, at 9 PM Eastern Time, business date July 14, 2025, the new ISO 222 format supersedes any wires in the FAIM format will be rejected by the Federal Reserve, no? This implementation will bring change to the current wire terminology, requirements, wire types, and fields, mga lods, no?
any wars in the Federal Reserve Implementation FAIM. Dito ako dito. So format will be rejected kapag di ka dito mga lods. So kailangan, sino ba yung mga pasok na diyan? Ayun na nga yung sinabi natin ng mga coins, di ba? Tapos sabi ni Chris Larsen, kilala niyo si Chris Larsen, di ba? Sabi niya, you've got XRP price all wrong. Kasi marami nag-predict ng mga price. Hindi ko ginagawa yun, mga lods, no? Baka ma-disappoint kasi ako pag nag-predict ako ng coins. Sabi niya, mali yung pagpa-price niyo sa XRP. Hindi kayo marunong. Yung nagsasabi ng mga $10, $20, 589, mga ganyan, 10,000. So, hindi natin alam kung ano yung sinabi dito ni Chris Larsen eh. Mga ano yung ibig niyang sabihin kung bakit sinabi niya na you have got XRP price all wrong. Mali kayo, hindi ganyan. 100,000 niya. Hindi. Hindi natin alam no? Kung ba't di niya pinunto. Week of 14 July will be crypto week in the house, sabi dito. On July 14, kasi mga lods, pa lang ngayon sa USA, July 13 ng alas 11 ng gabi, no? Kasi advance tayo ng 12 hours dun. So, ganoon pa lang, kumbaga wala pa sa kanilang 14. Kasi alas 11 pa lang ngayon habang nagsasalita ako ng tanghali, magtatanghali. So, ibig sabihin, magto-12, ang baga alas 11 pa lang sa kanila ng gabi ng 13. So on July 14, ISO 222 for Fed Wire Fund Service will be implemented na. So bukas sa kanila, ay mamaya to sa kanila mga idol. Siguro mamayang gabi. Naku, puro gabi tayo, tsaka madaling araw kumikilos no? Kaya kapag biglang lumipad yung market, tulog tayo lahat No, malamang-lamang pag lumipad yung market, mga naghihilig pa tayo, naghihilip tayo. Pagising na lang natin, nangyari? Good morning. Pagtingin boom! What? Ito. Parang gano'n na, magugulat ka na. Ripple drop their cross appeal and the SEC is also expected to drop their appeal. Nako, pag sinabay-sabay yan, mga lodi. Over 1,700 NDAs about to be released after end of the SEC case. Kasi, ito explain ko lang mga idol. No? Yung mga NDAs, yung non-disclosure agreement, mga lodi, na mga partner ng Ripple, hindi pa nila ina-announce yung partnership nila. Malay nyo, yung mga McDo, Jollibee, partner pala nila, hindi nila sinasabi. hindi pa nag-a-announce kasi nga hindi pa tapos yung kaso. Kumbaga, ang hinihintay na lang ng mga to is yung mismong SEC yung mag-announce na okay, finish na po, ganun. Okay na po, wala na pong problema. Ngayon, yung mga yan, biglang mag-a-announce lahat yan. 1,700 na yan, mga lodi, no? Ripple applied for National Bank Charter. Ripple National Trust Bank. So, isa pa to, nag-apply sila. Yeah? Magiging bangko na sila, mga idol. Bill on crypto market structure will be completed by September. Ayan na, bare months na. Fed new chair will be announced soon. Naku, makapalitan na si Jerome. Mga idol, at syempre pag napalitan yan, alam na sasabihin dyan, mga lods, mag-cut na, no? Cut ng rate. Gagawin na yung mga tao dyan. RLUSD has fastest growth rate of any major stablecoin. US about to become the crypto capital of the world. XRP named first for US Strategic Crypto Reserve. Ayun yung mga inaasahan, mga lods. So, President Donald Trump says that crypto is going through the roof, mga idol, no? Now I ask you, are you ready for all that is to come? Sabi dito, mga lods, no? Ready na ba kayo, mga idol? Nako, yung mga idol natin dyan nagko-comment na maraming ganito, maraming XRP, maraming mga coins. Congratulations agad sa inyo, mga lods. Nabalato yung kalimutan Brad Garlinghouse, what Amazon was to books, Ripple is to cross-border. Ito mga lods, isa pa tong Amazon, no? Kapag yung Amazon nag-announce yan, Amazon, yung mga sikat sa US, Walmart, di ba? Ano pa, basta yung mga sikat doon, mga lods, yung mga mabibigat doon, biglang nag-announce na partner na sila ng Ripple at gagamit sila ng XRP for payments. Nako,
Malupit na yan mga lord. Di natin alam kung anong pwedeng mangyari, no? It's happening, sabi dito. Ay, nabasa na natin to yung kanina. O yan, malit na doble ko. So ito, pakinggan natin to si Idol, no? Ito kasi ano to eh. Medyo sikat din to na ano na Idol na. To congratulate everybody. Nag-news din to ng mga XRP. So, pakinggan natin siya mga Idol, no? Everyone, wanted to congratulate everybody. XRP is skyrocketing in today. XLM's on fire. Things aren't going to stop. I just got off the golf course with a good friend of mine, and he's like, "What's going on? Everyone's talking about Bitcoin." I said, "Yeah, let's talk about Bitcoin." Says, "What type of money do you want to make? You want to make 100%, or you're looking at 5, 6, 4, 500%?" And he asked me why. So I pulled out some numbers. So for those that are number centric and driven by numbers, real facts instead of just So let's go over things. So I got a little piece of paper here. Got things written down as of 12:31 Eastern time today. So let's go over Bitcoin's numbers over the last year. So one day, you'd have made 1.22%. 1 week, wow, 9.13%. Good investment. Definitely, nothing wrong with that. But let's go over 1 month, 12.67%. And 1 year, 95%. That's awesome. Let's talk about XRP. And things are just getting started. So let's take 1 day, 4.62. 1 week, 25%. And 1 month, 32%. Yeah. Then he asked me about the year. I said, yeah, that's my ringer. 445% that we've made this year, in the last year. He's like, yeah, but are things over? Well, let's see. The SEC just dropped the lawsuit. There's 12 standing EFTs that are going to be launched, spot EFTs, sorry, that are going to be launched in the next week. No, things are just getting started. Congratulations to everyone that believed in this asset from the start. Have a great day. Ito mga lods, marami kasi nagsasabi, no? May mga nakita ako sa comment na which is okay lang naman kasi meron din naman ako ng coins na yun eh. Maraming sabi, XLM mga boss, mas malupit sa XRP. HBAR, mas maganda sa XRP. Mas maganda sa ganyan. Ito, yung sinabi niya mga lods, no? Kasi meron kasi mga catalyst yung XRP mga lods eh. Kumbaga may mga reason para ma-hype siya o mag-pump siya. 'Di ba? Yung sa SEC, once na matapos 'yun, hype moment 'yun mga lodi, pwede siyang maging catalyst para umangat yung XRP ulit. Sa XLM tsaka sa HBAR, meron ba mga ganun na biglang may balita na pwedeng umangat? So far parang ang nangyayari ngayon dahil nga sa ISO o medyo talaga may utility sila, which is meron din naman yung XRP. Napakadami nag-apply ng spot ETF sa XRP. Meron din naman siguro mag-a-apply sa HBAR, sa XLM, pero sa ngayon parang wala pa ako nakikita. Diba? So once na ma-aprobahan yung mga nag-apply ng spot ETF sa XRP, may chance ulit na mag-pump yung market mga idol. Tapos nag-apply ng bank, maging bank yung ang dami kasi. Ang daming mga catalyst na pwede mangyari sa Ripple, no? Na hindi pa nagpe-play. Once na mag-play yung mga yon, mga lodi, dun natin makikita yung gilas niya, 'di ba? Pero ngayon nagpa-pump yung XLM, nagpa-pump yung XRP, check natin mga lodi. Tingnan natin yung XLM muna. Kasi meron ako XLM, tanga na 100% nga yung tama ako diyan noong nakaraan Kaya lang maliit lang XLM natin XLM natin. So ito stellar natin. So, kung titingnan mo to mga idol, nag 100% plus na to sa loob ng 7 days, no? 7 days, 100%. Yung XRP, wala siyang 100% sa 7 days Mas mataas siya. Pero, sa 30 days, 90. At syempre, sa 1 year, meron siyang 392%, no? Sa XLM. Check naman natin si XRP, mga idol. Para makita natin kung mas mataas ba talaga yung inabot niya. Ang yearly natin, mga lodi, is 438. So, mas mataas pa rin yung inap ni XRP sa loob ng 1 taon. 'Di ba? So, ganun. Which is parehas good sa akin to mga lodi. Sabi ko nga sa inyo goods na goods yan kasi meron din naman ako XLM. Kaya lang, hindi nga lang ganun kalaki. Sabi ko nga, marami tayo ngayon na biniling coins na maliliit lang. Kasi kapag binuhos ko sa isa, parang negative na ako pag gano'n. So, ginawa ko, kinalat ko. No? Parang ang nangyari, yung 100% kong asset, yung 50% nun, XRP. Tapos yung 50%, hinati ko sa 7. 'Di ba? So maliliit lang talaga yung invest ko diyan. Maliit nga lang invest ko sa XRP. So maliliit lang invest ko. Pero masaya tayo ngayon dahil nakikita natin sila nagpa-pump. 'Di ba? Sabi ko, once na umabot ng sana umabot ng 7, kung umabot man ako ng 7 digit ngayon, mga idol. Sa tingin ko
pag-iisipan ko mabuti para paghandaan na lang yung next cycle. Ganun na lang tayo dyan, mga lods, no? No? So, ayan. Goods na goods yan, mga lods, no? Tapos, eto na, mga idol, no? Unbelievable, sabi dito. A cash truck was just spotted. And guess what? Sabi dito, it had a massive Ripple XRP or Ripple USD logo on it. No joke, sabi niya. The greatest value transfer of all time is about to begin. Hope you're ready, Pam, sabi niya, mga lods, no? So, kita niyo yun. Mga lods, no? Merong truck, no? Ayan, no? Oh, may logo ng Ripple, USD, oh, 'di ba? So, nagiging ano na siya, kumbaga, nagiging famous na. Nagiging famous na, mga idol, no? So, grabe. Uy, check natin. 120 na. Napakalapit na sa 120 ng ano, ng Bitcoin, no? Ay na, mag-120 na to, mga lodi. 200 na lang, oh. Oh. 200k na lang. Pag umangat siguro, ang mangyayari niyan ganito yan eh. Sa 20k, pwedeng abutin niya yung 20k tapos mag-correction siya. Or abutin niya yung 20k tapos kumawala na siya ng ganun. Boom! Nakawala na siya. Oh. Patay tayo dyan. Unti na lang. Wala di. So, ayan. Grabe. So, ito. Last news na. Ito yung last news natin, mga lodi. Medyo kahindik-hindik to, mga lodi, no? Napapanood ko lang to sa mga sa mga serial killer na mga pinapanood ko dati. Parang naisip ko to sa Dexter. Yung pinanood ko yung Dexter. Tapos sa Lucifer, yung mga crime, mga idol ng mga serial killer. Doon ko lang napapanood to. And then grabe to, may balahibo, nangyayari pala to sa totoong buhay, mga lods, no? So ito, pakinggan. Andito sa crypto, iba to, mga lodi. Teddy bear, mga lodi, no? That trap in human skin has been found at a gas station, mga lodi. Yung teddy bear, mga lodi, nakabalot siya sa balat ng tao. Yeah. Grabe. No? Binalot siya sa balat ng tao. At this time, law enforcement and homicide detectives are investigating the discovery of what was initially believed to be human remains from outside a gas station in Victorville, California. Officials says the gruesome discovery was made just after noon. According to the San Bernardino County Sheriff Department, a caller reported spotting an object that resembled human remains near the property. Deputies arrived on the scene, cordoned off the area with yellow crime scene tape, and requested the presence of detective and coroner's officials to assist in the investigation. Image appeared to show the teddy bear covered in what looked like a skin or flesh, no? Prompting widespread concern and speculation. Authorities have not yet confirmed the nature of the remains, and investigation remains ongoing, mga lods, no? Grabe yan, mga idol, nakakatakot yan, no? Ibig sabihin may serial killer doon. Ayun yung naisip ko eh. Lagi yung pag napapanood ako ng mga ganyan, mga crime investigative na palabas, mga lodi, nag-enjoy ako dyan. Pero yung makikita mo sa totoong buhay, puta, nakakatakot pala yan, mga lods, no? Ito, sabi nga dito, mga lodi, picture this, you're grabbing snacks at gas station and spot a teddy bear wrapped in what looks like a human remains. Yeah, that happened in Victorville. Deputy says the creepy bear-shaped object was just lying down a convenience store. Grabe. No one has answered yet, but the whole town is officially freaked out. Siyempre, sipin nyo kung sa lugar nyo nakita yung ganyan, no? Nakabalot ng kailangan nyo si Dexter dyan, mga lods. Papas lang ni Dexter yan. Napanood nyo na ba yung Dexter, mga lodi? Ang ganda nun, kasi isa yun sa mga paborito kong yung palabas mga lodi, no? Ayan, ano siya, isa siyang serial killer ng mga serial killer. Pag serial killer ka, tapos ka sa kanya. Lahat ng mga pinaslang niya ay mga serial killer, mga lodi. Iba-iba yung trip.
Mga lods, no? So, ang lupit niyan, mga idol. Paborito ko yan eh. Ayun yung mga kasabay na paborito ko. Diba ito? Dexter, Game of Thrones, Breaking Bad, Vikings. Ayun yung mga masarap balik-balikan eh. Ayan na. Wala pa rin, mga lodi. Grabe, napakaunti na lang oh, mga idol oh. Tignan nyo sa 1 hour natin. Sa 1 hour. Sa 1 hour natin, guhitan ko nga. O, sabihin na natin dito. Napakalapit na lang mga idol. 120 oh. 'Di ba? Pag yan nabasag na mga lodi. Sabi ko nga sa inyo, dalawa yan eh. It's either basagin yan at lumipad siya o mauntog siya dyan. Pang, toink, bumagsak siya ng ganun. Di ba? Ano sa tingin nyo? So ayan. Ayan yung news natin ngayon mga lodi. Mukhang mamayang gabi. Malupit-lupit yung news natin kasi umaga na sa US yun. So July 14 na sa kanila mamaya once na mag-update tayo ng bagong video natin mamayang gabi. So dapat abangan nyo yan. Pindutin nyo yung notification bell mga lodi. Lalong-lalo na sa mga hindi pa subscribe na kayo. Sana na-enjoy nyo tong video natin. At syempre sana i-like nyo yung video natin mga lods, no? So ayan, bukas ulit. Mamaya ulit mga lodi. Kita-kits tayo. Maraming salamat sa mga nanood. At sobrang saludo sa mga nag-join sa membership natin. Love na love ko kayo lahat mga idol. Kita-kits mamaya mga idol. Magandang araw sa inyo mga kapatid. At what's up? Wala pa si Boy WhatsApp. Susundin ko pa lang mga idol.